Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan At Kisses para sa Habswan. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento,
Iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga. Pilipinas ang oras, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, July 17, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! 10 pisong pagtaas sa presyo ng diesel na mumuro sa susunod na linggo. Balitang Promdi! 2,000 pisong ayuda para sa low-income families inaprubahan na ni Pangulong Marcos. Balitang Promdi! NBI Director Matibag kinansela ang naunang commitment sa Thailand. Tiniyak na haharap sa impeachment court sa Martes. Balitang Promdi! PBBM balik bansa na. 3 araw na working visit sa Singapore naging produktibo. Balitang Promdi! Election period sa BARM nagsimula na. Gun ban ipinatutupad. Balitang Promdi! 3 suspect sa pagpaslang sa US Marine Biologist sa Negros Oriental. Arestado na. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bad news sa mga motorista. Posibleng umabot sa mahigit 10 piso kada litro ang dagdag presyo sa kada litro po ng diesel sa susunod na linggo. Habang ang gasolina maglalaro sa 3 pesos and 50 centavos hanggang sa 4 pesos and 50 centavos kada litro ang inaasahang pagtaas. Ayon sa Jetty Oil Petroleum, presidente po ng Jetty Petroleum na si Leo Bellas, ibinatay ito sa 3 araw ng trading sa Mine of Platts, Singapore. Sinabi naman ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang pagtaas ng halaga ng petrolyo ay bunsod ng pagsirit ng presyo sa world market. Bunsod nito ay posibleng umabot po sa higit na 100 piso ang kada litro ng presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Kaugnay nito ay sinabi po ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kinukonsidera ng ahensya ang pag-aproba sa dagdag pasahe na inihihirit ng mga pampublikong sasakyan. Balitang Promdi! Sa kaugnay pa ring balita, inaprubahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong ayuda para sa 7.5 milyong low-income households. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Marcos, tatanggap ng isang beses na 2,000 pisong ayuda ang mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Walang Gutom Program at ang mahihirap at near poor na pamilya na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System. Makikinabang din sa assistance ang low-income households
ng mga manggagawa na miyembro ng Social Security System o SSS. Ayon sa Pangulo, naglaan ng 12.375 billion pesos ang pamahalaan para pondohan ng Uplift Program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Layunin nito na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang produktong petrolyo dulot ng sigalot sa Middle East. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, alas 3:12 na po ng umaga. Puntahan natin ang balita mula sa mga probinsya. Standby, Freddy. Balita tayo mula sa Pangasinan. Miyembro ng criminal group arestado po sa Lawak matapos ang pagkakakumpiska sa kanyang baril sa loob ng kanilang tahanan. Balita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Pagtala ang Police Region. Balitang Promdi. Nasa kustodiya ng Lawak Police Station ng 32 anyos na construction workers, miyembro umano ng criminal gang Rondion Group na residente ng bayan ng Lawak matapos itong maaresto dahil sa pag-iingat ng walang lisensyang baril sa kanilang tahanan. Batay sa ulat ni Lawak OIC Chief of Police Major Glenn Dulay, kasama ng kanilang tropa ang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Regional Intelligence Unit 1 nang magsilbi ng search warrant na pinalabas ng RTC Urdaneta City sa bahay ng suspect sa ilalim ng Kuplan Marcuba kung saan nasamsam ang isang kalibre 9mm na baril na walang serial number at mga bala. Kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 and Act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristate, nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, muling nakabawi sa ikalawang sunod na araw ang ating piso kontra dolyar. Yan ay matapos na magsara kahapon ng forex trading sa palitang 61 pesos and 62 centavos sa bawat US dollar. Nakabawi ang ating piso ng 6.6 centavos mula sa naitalang palitan noong Miyerkules na 61 pesos and 68 centavos sa bawat dolyar. Ayon sa forex analyst, may epekto sa pagbaba ng halaga ng dolyar kontra Philippine peso ang pagbaba po ng presyo ng Brent crude oil na naitala sa $84 per barrel mula sa nakalipas na $86 per barrel. Balitang Promdi. Balitang impeachment naman tayo. Kinansela na ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang nakatakda sana niyang biyahe patungong Thailand. Tiniyak din niya na dadalo siya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte upang tumestigo. Kaugnay po ng kasong o ng Article 4 na tumatalakay sa issue ng grave threat. Magugunitang humiling noon si Matibag na maipagpaliban ang kanyang testimonya sa korte dahil sa planong pagdalo sa isang symposium sa Bangkok. Ngunit kwinestyon ni Senador Judge Alan Peter Cayetano ang hirit na ito ni Matibag at iginiit na hindi dapat na dinidiktehan ng NBI chief ang impeachment court. Bunsod nito ay magpapadala na lamang anya siya ng kinatawan mula sa bureau na maaaring dumalo sa summit. Balitang Promdi. Balita muna tayo sa Central Luzon. Standby, Danny. Mag-live-in partner na timbog sa buy-bust operation sa Limay, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Timbog ang tatlong hininalang sa kotse illegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng Limay Municipal Police Station sa Barangay Lamaw, Limay, Bataan. Ang mga naaresto ay isang mag-ina at kalib-in ng ina.
Isa sa mga suspect ay nakalista bilang street level individual, SLI, at naharap sila sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon dito kay Police Major Jimmy Albert Dicen, hepe ng Limay Municipal Police Station, nasamsam sa naturang operasyon ang 3 sachet ng hininalang shabu na may kabuuan timbang na humigit kumulang sa 5.33 gramo at tinatayang 36,244 pesos ang halaga, bukod pa sa isang cellphone. Dinala ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya sa Limay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at isa sa ilalim sa laboratory examination ang mga hinihinalang droga. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang, Pilipinas. Ang oras, alas 3:17 na po ng umaga. Tiniyak naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na handa na sila sa pagharap sa impeachment court upang talakayin naman ang Article 1 ng impeachment complaint na tumutukoy po sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Yan ay matapos na aprobahan ng impeachment court ang hirit ng prosekusyon na isubpina na ang 3 testigo kaugnay ng alegasyon. Kabilang po sa ipatatawag ang Legislative Archive and Museum Management Service Chief Marivic Pareha, Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Powa, nakahanda ang lahat ng Defense Counsel na humawak ng anumang bahagi ng paglilitis, kabilang na ang pagtatanong sa mga testigo at paglalahad ng kanilang depensa. Balitang Prompty. Samantala, binanata ni Senador Ping Lacson ang mga irrelevant manifestation sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lacson, sinusubok ang pasensya ng mga senador at maging ng mga sumusubaybay sa impeachment trial dahil sa mga manifestation na anyay wala namang kinalaman sa kaso. Sa kanyang post sa X, ikinuwento ni Lacson na napabirong sinabi sa kanya ng isang senator judge na nais nitong maghain ng motion for division of the House sa tuwing may obviously irrelevant na mga manifestation. Sagot naman ni Lacson, mas malamang napalakpakan ng mga nasa gallery ang motion to adjourn. Noong Miyerkules, natapos ang ika-6 na araw ng paglilitis ng walang testigong nakapagsalita. Dito po'y matapos na maubos ang oras sa mahabang manifestation. Kabilang na ang usapin sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa 2019 Southeast Asian Games Sports Complex sa Tarlac. Balitang Prompty. Samantala, standby sa iba pa nating mga balita. Puntahan muna natin ang Western Visayas. Standby, Jo. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng suspected shabu na samsam sa drug buy bust operation sa Haro, Iloilo City. Ibalita mo yan, Jocelyn Makia ng Action Radio, Iloilo. Office 6 na malaking tagumpay sa kampanya laban sa iligal na droga matapos maaresto ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Balabago, Haro sa lungsod ng Iloilo. Nakumpiska ang humigit kumulang 300 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 2,040,000 pesos mula sa subject na si alias Agi, 39 anyos at residente na nasabing barangay. Halos isang buwang isinailalim sa intelligence monitoring at surveillance ang suspect dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drug activities sa Iloilo City at iba pang bahagi ng Iloilo Province. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya at nahaharap sa mga kaukulang kaso dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Standby lang kay Jimmy Angay-Angay. Pilipinas ang oras, alas 3:21 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita,
Nakatatakot para kay NBI Director Melvin Matibag ang anilay banta ni Senator Judge Pia Cayetano na ipakontempt siya sa impeachment court. Ayon kay Matibag, hindi niya alam kung saan nanggaling ang pahayag ni Cayetano na possible contemptible ang kanyang aksyon. Giniit ng direktor na hindi pananakot o intimidasyon ang inilunsad niyang investigasyon sa anomalya ng 2019 Southeast Asian Games. Nanindigan din ng NBI chief na mandato nila na silipin ang umano'y halos 10 bilyong pisong unliquidated funds ng sports complex matapos na may lumutang na mga ebidensya. Matatanda ang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinamumunuan noon ni Senador Alan Peter Cayetano. Balitang Prompty. Dinipensahan din ng Malacanang ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y mga irregularidad sa mga pasilidad na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tungkulin ng NBI na magsiyasat sa anumang ulat na posibleng anomalya. Binigyan din ni Castro na hindi layunin ng investigasyon na takutin o gipitin ang mga senador na kabilang sa impeachment court. Dagdag pa ng opisyal, kung wala namang ginagawang mali ang isang tao, wala itong dapat na ikabahala sa isinasagawang investigasyon. Balitang Prompty. Nilinaw naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na matagal nang ibinasura ng Ombudsman ang reklamo laban sa kanya kaugnay ng umano'y mga anomalya sa konstruksyon ng pasilidad sa 2019 SEA Games sa New Clark City, Tarlac. Batay sa mga dokumento mula sa Ombudsman noon pang December 6, 2021, ibinasura ang reklamong malversation of public funds at graft laban sa kanya at iba pang akusado. Dahil niya ito sa kawalan ng sapat na ebidensya, above board at walang nilabag na batas ang pagtatayo ng pasilidad sa New Clark City, Tarlac noon. Matatanda ang si Dizon ng Presidente at Chief Executive Officer noon ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Muling umusbong ang issue ng 2019 SEA Games matapos na magsalita si NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ulit ang issue ngayong taon. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Eastern Visayas. Standby Jimmy. Mga LGU na nandoon sa rehiyon kinilala dahil sa mahusay daw pong nutrition program. Balita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Kinilala ng National Nutrition Council ang ilang lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas dahil sa mahusay ng pagpapatupad ng kanilang mga programa sa nutrisyon. Ayon kay NNC Regional Nutrition Program Coordinator Dr. Catalino Dotolio, nagsisilbing huwaran ang mga local government units sa Eastern Visayas dahil sa kanilang tuloy-tuloy ang pagtutok sa kalusugan at nutrisyon ng kanilang mamamayan, kabilang sa mga kinilalang lawigan ng Samar na naglaan ng milyong-milyong pisong halaga para sa nutrition program. Kinilala rin ang Northern Samar at Baybay City dahil sa paggamit ng kanilang Gender and Development Fund upang suportahan ang mga programang pangnutrisyon. Kasama rin sa mga LGU na may epektibong nutrition initiatives ang mga bayan ng Pagsangan, Paranas, Trangnan, Hindang, Hilongos, Barugo, Limasawa at Lungsod ng Maasin. Umaasang NNC magsisilbing inspirasyon ng mga programang ito sa iba't pang LGUs upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa malnutrisyon at mapabuti ang kalusugan ng mga pamilya sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nilinaw naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na matagal nang ibinasura ng Ombudsman nga po ang reklamo laban sa kanya kaugnay po ng anomalya sa konstruksyon sa pasilidad. At siya daw ay hindi rin takot sa anumang mga investigasyon dahil siya naman ay naabsuwelto noon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isinusulong ng Anti-Money Laundering Council na mapalawak ang kapangyarihan nito upang mas mapabilis ang
ang pagpigil sa mga financial transaction at pag-freeze ng mga ari-ariang pinaniniwalaang may kaugnayan sa krimen kahit wala pang utos ng korte. Ayon kay AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, layunin po ng panukalang amyenda sa Anti-Money Laundering Act na higit na palakasin ang kampanya laban sa money laundering at financing ng mga terorismo o yung terrorism financing bago ang Financial Action Task Force o FATF mutual evaluation sa 2027. Sa kasalukuyan ay kailangan pang humingi ng freeze order ang AMLAC sa Court of Appeals bago ma-freeze ang mga hinihinalang criminal assets. Kasama rin sa panukala ang pagdaragdag ng mga virtual asset service providers at trust bilang mga saklaw ng AMLA. Sinabi naman ni Benaventura na suportado na ng ilang mambabatas sa Senado maging sa Kamara ang panukala at kasalukuyan na itong pinag-aaralan sa Kongreso. Matatandang inialis ang Pilipinas sa FATF Gray List noong February 2025 matapos na mapahusay ang hakbang ng bansa laban sa money laundering at terrorism financing. Balitang Prompty. It's a miracle. Ito po ang post ni Senador Ping Lacson sa kanyang ex. Ito po yung dating Twitter. Matapos ang isinagawang independent medical examination ni Senador Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital. Pinuri ni Lacson ng UPPGH dahil sa ipinakita nitong profesionalismo at integridad sa isinumiting medical report sa Sandigan Bayan. Paliwanag ni Lacson, pumasok si Marcoleta sa ospital ng naka-wheelchair. Ngunit, himalang lumabas na naglalakad na ng mabilis. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Northern Samar. Ang Norsamelco nakatakdang sumunod sa ipinatupad na konsiderasyon ng ERC para sa mga member consumers matapos ang mataas na bayarin sa kuryente ngayong buwan. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. Patuloy na umapila ang mga consumers ng Northern Samar Electric Cooperative Norsamelco na matulungan mabawasan sa bayarin ng kuryente matapos ang muling pagtaas nito ngayong buwan ng 20 pesos per kilowatt hour. 2 buwan na ang iniindang pagsasakripisyo sa dagdag pasanin ng mga consumers. Hiniling nitong mga consumers ng agarang aksyon na maramdaman ito ngayon at hindi aksyon na pag-aaralan pa daw ng mahabang panahon. Sinabi ng Norsamelco ng General Manager Hector Tabilisma, hindi nila kontrolado ang pagtaas ng presyo. Ang tanging may tutulong lamang daw batay naman si papatupad ng ERC o Energy Regulation Commission ang walang mangyayaring pagpuputol ng kuryente at walang ipapatupad na surcharge sa loob ng 3 buwan na hindi makakapagbayad at walang ipapatupad na penalty. Ngunit ayon sa Norsamelco, itong mga konsiderasyon daw na binigay ng ERC para sa mga consumers ay pahirap naman ito sa kooperatiba sa pagbabayad naman doon sa power supplier kung saan obligadong bayaran ng buo ang power supplier. Ano naman, may mga relief naman na sinabi ng ERC. Number 1, yung mga gumagamit ng 200 kWh pababa ay pwedeng magbayad ng sobrang day installments. Number 2, sa lahat ng klase ng consumers, kung hindi makabayan, hindi makukulang sa loob ng 3 months, sa loob ng 3 months. Pero bayan. Number 3, walang surcharge, walang mga other penalty. Na-disconnect ka, pag i-reconnect, walang bayad yan. Yun yung mga ang sinabi ni Norsamelco General Manager Hector Tabilisma. Mula sa Aksyong Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Simple at low-key. Ito po ang pasabi ni House Secretary General Cheloy Garafil sa lahat ng dadalo ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, mas mababa ang budget nila kung ikukumpara ngayong taon nang mag-walkthrough ito sa plenary hall. Inamin ni Garafil na nakaapekto sa kanila ang paghahanda
ang ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginaganap sa Senado. Pero paliwanag naman ni Garafil, mayroon naman silang sinusundan na template at ang preparasyon ay ginagawa naman taon-taon. Kahapon, sinimula na po ang pagpapadala ng mga imbitasyon sa lahat ng dadalo sa SONA kung saan ay walang long gown, kundi simpleng Filipiniana lamang ang kanilang request. Kaya lang kapag ka tinanong mo yung mga mambabatas, ano ba yung kanilang definition ng simple? Lalo na kung ang definition ay simpleng Filipiniana. Yan ba ay Maria Clara, Barot Saya, nagawa sa Husi, o gawa naman sa Pinya? Pero sabi nga po nila kay Ray Sibayan kagabi, mahal din yung pinya. At saka iba't ibang pong tela na pa pwedeng mabili sa murang halaga lamang. Baka mamaya naka-Filipiniana nga. Yung mga nauusong fashionable na Filipiniana. Pero agaw pansin pa rin pagdating sa SONA. At gawa o dinisenyo ng mga talentado tsaka mga hindi basta-basta na mga designer, yung kanila fashion designer, yung kanilang mga Filipinianang susuotin, hindi rin simple at low-key ang datingan. Balitang Prompty. Alas 3:32 na po tayo ng umaga. Standby lang kay June Soter. Naging produktibo ang 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Ayon kay Palace Officer Claire Castro, inaasahang uwi ni Pangulong Marcos ang mga bagong oportunidad sa pamumuhunan, partikular na po sa sektor ng kalusugan at digital infrastructure. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Singapore na isulong ang mga bagong bilateral agreements upang higit pa na mapalalim ang mga ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanyang social media post, sinabi po ni Pangulong Marcos na layunin ng pulong na palawaki ng kalakalan, makahikayat ng mas marami pang investors, mapabilis ang paggamit ng AI at palakasin ang pagtutulungan sa health at social sectors. Alas 7 kagabi nang umalis si PBBM sa Singapore, pabalik po dito sa Pilipinas. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa Davao. 140,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasamsam naman ng mga pulis. High-value drug suspect arestado din sa Davao City. Ibalita mo yan, June Soter ng Action Radyo Davao. Tinatayang mahigit 140,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Davao City Police Office o DCPO kasunod ng pagkakaresto ng isang high-value drug suspect sa isinasagawang bypass operation sa Barangay Maa, Davao City. Isinagawang operasyon dakong alas 6:51 ng gabi, Hulyo 15 sa Purok 18, Jim Village, Barangay Maa, Davao City. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng Maa Police Station sa pakipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11. Hindi na isinapubliko ng kapulisan ang pagkakainalan ng suspect habang napapatuloy ang kaukulang investigasyon at pagproseso ng kaso. Kasalukuyan nasa kustodiya ng mga otoridad ang narestong suspect habang sasampahan ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa DCPO, bahagi ng operasyon ng pinaigtinglang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad sa Davao City. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Opisyal nang nagsimula kahapon, July 16, ang election period sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM.
Kasabay nito ay agad na ipinatupad ng COMELEC ang gun ban at paglalagay ng mga checkpoints sa lahat ng 105 munisipalidad at 3 lungsod na sakop ng buong rehiyon. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, layo nitong tiyakin maging mapayapa ang paghahanda sa makasaysayang kauna-unahang BARM parliamentary election sa darating na September 14. Inanunsyo ng komisyon na tatakbo ang election period hanggang sa September 29 habang itinakda naman ang campaign period mula July 30 hanggang September 12 ngayong taon. Balitang Prompty. Standby, Miss Tina Nolasco. Nakalatag na ang mga checkpoints sa iba't ibang bahagi nga po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pagsisimula ng election period kahapon. Yan po ay para sa kauna-unahang parliamentary poll sa rehiyon sa Setyembre. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ang panahon ng halalan ay naging epektibo alas 12:01 ng hating gabi kagabi o nung isang gabi. Sinabi po ni Garcia na mahigpit na ipinatupad ang gun ban sa lahat ng 105 bayan at 3 syudad sa BARM sa buong election period. Mag-uumpisa naman ang panahon ng kampanya sa July 30 hanggang sa September 12 o 2 araw bago ang halalan sa rehiyon sa September 14. Balitang Prompty. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadala ng mga pulis at sundalo sa September 14 BARM elections. Batay sa inilabas na Memorandum Order Number 48 na nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto, inaprubahan ni PBBM ang pag-deputize ng Commission on Elections sa law enforcement agencies para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa makasaysayang halalan sa BARM. Ang memo ay inilabas ng Malacanang bilang pagsunod sa COMELEC Resolution 11222 na humihiling ng concurrence ni Pangulong Marcos. Ang first regular parliamentary election sa BARM ay kauna-unahan sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:38 na po ng umaga. Samantala, DOH nananawagan ng suporta para sa National Deworming Month. Ngayong Hulyo, nagbabala laban sa pagkalat po ng maling impormasyon. Ibalita mo yan, RH9 Tina Nolasco. Nananawagan ang Department of Health o DOH ngayong Hulyo sa publiko, partikular sa mga magulang, guardian, paaralan at komunidad na patuloy na suportahan ang nationwide deworming activities ng ahensya para sa mga bata. Sa isang opisyal na pahayag, muling binigyang diin ng DOH na ang pagpupurga o deworming ay isang ligtas, epektibo at subok ng paraan upang protektahan ang mga batang Pilipino laban sa impeksyon ng bulate sa tiyan o intestinal worms. Ayon sa kagawaran, ang mga bata ang pinaka-vulnerable sa nasabing impeksyon ng bulate sa tiyan. Babala ng DOH kung hindi magagamot ang nasabing impeksyon ay maaaring humantong sa malnutrisyon, anemia o kakulangan sa dugo, pagkabaog, pagkaantala sa pagkatuto at mahinang resistensya laban sa iba pang sakit. Maaari rin itong makaapekto sa attendance o performance ng bata sa paaralan. Nilinaw naman ng DOH na ang gamot na ginagamit sa programa o ang albendazole ay halos 3 dekada ng bahagi ng pampublikong programang pangkalusugan ng bansa at inirekomenda ng World Health Organization. Sa huli, mahigpit na nagbabala ang DOH sa publiko na huwag basta maniniwala at magbabahagi ng mga hindi kumpirmadong ulat o misleading claims na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang takot at magpahina sa partisipasyon sa mahalagang programang ito ng pampublikong kalusugan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Kaya lang sususugan ko yan, Tina, no? Dahil dun sa nangyari, dun sa isang bata o isang estudyante ho na
na nasawi matapos yung deworming activity. Diyan sa Cavite ba yun, Jerica? Yung nag-deworm, yung nagpurga. Cavite yun, 13 Martires kung hindi ako nagkakamali. Marami tsak na mga kababayan natin, mga magulang ang medyo matatakot. Pero ang atin naman pong payo sa mga magulang, yung pagpupurga ho talaga, yan ay mainam. Lalo na po sa mga bata. Kasi who knows ho, kaya minsan sinasabi nga 'di ba nung kabataan natin, kaya hindi tumataba ang bata ay baka may bulate sa tiyan. Ayun, na sinabi na nga rin ho ni Tina kanina do sa kanyang report na merong mga side effects kapag may bulate. Pwedeng magdulot ng infeksyon, tsaka pwedeng ang isang bata ay balisa. Pwede rin ho na makaapekto yan sa kanilang pag-aaral. Pero sa mga magulang, alam naman natin lahat na tayo ho ay concern sa kalusugan ng ating mga anak. Kaya tayo, ang natin hanggat maaari kung mapupurga ang mga bata, pupurgahin. Pero bago ho natin gawin yan, mas maganda ho yung meron po tayong gabay ng doktor sa pagpupurga ng ating mga anak. Huwag ho kayong gagawa ng pagpupurga ng kayo lamang. Kasi nga ho, merong mga mangilan-ngilala lamang na kaso na ang sabi nga ho sa akin ng nanay ko noon, may mga instances na sa halip na sa dumi, halimbawa, yun naman ang usual na kapag nagpurga dapat ay sa dumi, mailalabas ang bulate kung mayroon man ang bata. Pero yung ibang mga instances ho kasi sa ibang mga lugar, lumalabas ho ang bulate. At yan yung iiwasan natin at ang sabi nga ho ay kung may tamang doses at tamang gabay ho ng doktor, kahit hindi doktor, kahit do sa center. Diba? Mga din po yan, mga health experts din po yung mga nasa health centers. Kung may gabay po sa kanila, mas iaayos po natin ang pagpupurga sa mga bata. Huwag po tayong basta umasa sa DIY. Yan ang uso kasi, 'di ba? Nagdi-DIY yung iba. Lalo na nandiyan naman si Dr. Google. Huwag po tayong gagawa ng mga delikadong hakbang sa pamamagitan lang ng pagdi-DIY. Kung kinakailangan ho ng eksperto, mas mainam po ang may guide nila. Alas 3:43, arestado na ang 3 sa 4 na suspect sa pamamaslang sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpenter. Ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Sa press briefing, sinabi po ni PNP spokesperson Police Brigadier General Allen Rayco na 2 suspect ang naaresto ng Negros Island Region Police habang ang isa naman ay kusang sumuko sa mga otoridad. Kinilala po ang mga naarestong suspect sa mga alias na MO na itinuturong bumaril sa biktima, si JF. Siya po yung inakusahan ding ng gahasa sa live-in partner ni Carpenter. At si CD na umano'y nagsilbing lookout ng grupo. Batay po sa investigasyon, nangyari ang insidente noong July 12 nang pasukin po ng mga armadong lalaki ang bahay ng biktima. Ayon sa PNP, lumalabas sa ebidensya na nabigong pagnanakaw po o robbery gone wrong ang pangunahing motibo po ng krimen at hindi ito may kaugnayan sa trabaho ni Carpenter bilang marine biologist. Sinabi ni Con na tumutugma din ang salaysay ng sumukong suspect sa pahayag ng nakaligtas na live-in partner ng biktima. Ayon sa investigasyon, agad umanong binaril ni MO si Carpenter pagpasok sa bahay habang kinaladkad naman ni JF ang kanyang live-in partner sa ibang silid kung saan umano ito ginahasa. Si Carpenter ay isang kilalang American marine biologist na kabilang po sa mga nagsulong ng pagkilala sa Verde Island Passage bilang World Heritage Site. Balitang Prompty. Umakyat na sa 27 ang naitalang nasawi dahil sa epekto po ng bagyong Inday at pinalakas na habagat.
Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense ngayong linggong ito at kahapon po July 16, 10 po ang nasawi sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Zamboanga Sibugay at Bukidnon, habang tigisa naman sa Iloilo at Zamboanga del Sur. Mayroon ding 9 na sugatan at 13 ang nawawala dahil po sa kalamidad. Ayon pa sa OCD, mahigit sa 254,000 pamilya o higit na 1.7 milyon na individual ang naapektuhan po ng habagat at bagyong Inday. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, alas 3:46. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Good morning sa ating mga kababayan all over the world. Uy, good morning po sa ating mga kababayan sa Dasma, sa Dasmariñas City sa Cavite. Uy, paalala po ng COMELEC, lalo na doon sa mga interesadong kumandidato para sa pagkakongresista. Kinatawan po ng Dasma. Dahil po may isasagawa nga pong special elections dyan, hanggang ngayong araw na ito ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC dyan po sa Dasma. Yan. Bakit may special election? Di ba ho ay natanggal bilang kinatawan ho dyan sa Kongreso yung si Congressman Kiko Barzaga. Pero who knows? Baka isa rin po sa mga naghain ay si Congressman Barzaga. Bakit? Sabi nga po ng COMELEC, siya ay po pwede pa rin na tumakbo kung gusto niya. Siya po ay po pwede muli na maluklok doon sa pwestong pinagtanggalan sa kanya. So malalaman natin sa mga susunod na kabanata, Dito naman sa BARM, good morning po sa ating mga kababayan na sakop po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gaganapin din po ang election dyan sa Setyembre. In fact, ay nagsimula na po ang election period kahapon, July 16. Nagpatupad na rin po ng gun ban. Tsaka mga checkpoint po na ilatag na. Sa July 30 ay magkakaroon po ng campaign period tatagal po yan hanggang sa September 12 para daw po sa mga kandidato at political parties, habang sa September 14 araw po ng halalan para sa unang regular BARM parliamentary elections. Ayan siguro tuloy na po ito. Wala nang atrasan wala nang pagpapaliban andyan all set na talaga yan Good luck ho do sa ating mga kandidato para sa nalalapit na BARM elections. Kauna-unahan po yan dito sa atin At bukod po dyan ang mga pulis dyan sa bahaging yan pinadagdagan para po magbantay sa seguridad ng ating mga mamamayan at saka po walang masyadong mangyaring karahasan. Kasi kung medyo hindi lang po natin napapansin, pero medyo kapag ka-election talaga merong nagkakaroon na ng mga barilan, kung minsan nagkakaroon ng kaso ng mga pagpatay na minsan ay election related. Sana ho'y walang masyadong ganong kaso. Mukhang magiging mahigpit din ho ang labanan dyan sa BARM parliamentary elections. Balitang Promdi. Uy, happy birthday muna kay Mr. Eric Dastas. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon ng ating Mimaropa reporter.
hindi pala siya Mimaropa. Ano nga ba? Mimaropa ba siya? Hindi. Calabarzon. Calabarzon reporter si Eric Dastasa. Good morning and happy birthday sa'yo. Mukhang mahaba-habang piging. Sunod-sunod ho ang ating mga nagbe-birthday. July month ay celebration month. Long celebration para sa mga DZRH pips. Sa dami ng mga nagdiriwang ng kaarawan bukod pa po sa anibersaryo ng DZRH. Sa mga iba pa pong nagdiriwang ng birthday, tulad na lamang nito, yung mama ni Sholo Abad, si Mama Martina Endo Abada. Magdiriwang naman ang kanyang kaarawan. Ano ba yung araw na yon? July 20, Monday. Advance happy birthday po sa inyo, Mama Martina Endo Abada mula dyan sa Japan. May susunod pa po tayo magdiriwang ng kaarawan. Si Mr. Jerry Baha. Yan naman ay sa darating na weekend. Okay, advance happy birthday na rin syempre, ha? Good morning sa iba pa po nating mga kababayan. Meron ako nabasa dito kanina, si Virgilio Sakdalan. Sabi niya, bakit? Bakit pati yung deworming ang pinagbubuntunan o pinagtinututukan? Bakit hindi yung sabi, bakit hindi yung dengue? Ito. Panahon ngayon ng dengue at leptospirosis, bakit deworming ang inuuna nyo? Ikaw naman, Virgilio Sakdalan. Kung minsan pasintabi po sa inyo, sir. Kung minsan kontra na lang tayo ng kontra para lang masabi na tayo ay tutol dito sa mga ginagawa ng pamahalaan. Dahil po ba yan talagang tutol kayo? Ano po ang nilan? Baka naman maya political lamang ang pinag-uusapan at kayo may pinapanigan lamang. Huwag po tayong ganun, ha? Ang gawin ho natin ay maging logical po tayo. Ngayon ho ay July. Hulyo. Ano ba kapag July? Kapag tinuturo sa atin sa mga paaralan? Alam po natin na tinututukan din po ng Department of Health ang issue ng dengue. Kahit nga ho dun sa di ba? Sa ano bang lugar yun? Yung Negros yata yun yung nagkaroon ng sa Samar. Nagkaroon ng chikungunya outbreak. Sa Lamok din yun. Bakit? Uso ang mga pag-ulan Tama naman ho kayo doon. Pero tatandaan ho natin, July is celebrated. July is Nutrition Month. We celebrate Nutrition Month every July. So anything na may kinalaman po sa ating kalusugan ng mga bata, yan po ay binibigyang halaga tuwing ganito pong buwan. At isa na rin po yung deworming. Nais lamang po siguro na mapaalala sa ating mga, kasi matagal na rin hindi napapag-usapan ng deworming. Tama ako o hindi? Medyo hindi napapagtuunan dati ng pansin yung deworming. Bagamat meron sa mga mga health centers, meron programa ang DOH para dyan. Pero ngayon lang naman ulit nagkaroon ng ingay ang deworming at nagkakaroon ng mga deworming activities sa mga paaralan. Yun nga lamang. Kaya siguro binigyan din po ng Department of Health dahil nga po doon sa kaso nung nangyari sa Cavite. Kumbaga binalik nga nila itong deworming activity na ito tapos merong isang parang napahamak pa, di ba? So ang tendency sa halip na napapalakas nila yung programang yan, maraming mga magulang yung matatakot for sure dahil doon sa balitang yan. Kaya nga sabi ko kanina, wala naman hong masama doon sa deworming. Pero mas maigi po kung yun po ay may presensya at gabay ng mga doktor at ng mga health experts. Kung ayaw nyo pong sumali doon sa mga masa deworming activity, okay lang siguro naman, pwede naman, pero yung mga magulang, punta po kayo sa health center.
kung para po sa kabutihan po ng inyong anak. Alam po nila kasing gagawin pagka mga ganyan. Good morning kay Andy Herrera. Pwede siguro, ano yon? Anong po pwede? Lorivic Balaan, isang magandang umaga rin sa iyo. Ganon din kay Jorik Makakulop. Watching from Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Good morning sa iyo. Maraming klase ng bulate at dapat ay yung tamang gamot ang gamitin pagtanggal sa bulate, sabi naman ni Bento. Opo nga, kaya nga po maraming klase. Meron tayong tinatawag na mga, ano ba yun? Basta marami yun eh. Merong earthworm, ringworm. Ayan ha. Hindi ako masyadong eksperto sa science eh. Nalimutan ko na rin yung mga klase ng mga bulate na yan eh. Pero nakakatulong po yan para sa kalusugan ng ating mga anak. Uy, March Domingo, huwag kang ganyan. Laging merong Panginoon, ha? May mga pagsubok man tayong nararamdaman sa buhay. Lahat naman wala namang sinisino. Wala namang maswerteng tao. Lahat ho ay may pagsubok na pinagdaraanan. Pero it doesn't mean na walang Panginoon. Mamaya ikaw ay sinusubok lang. Diba? Para mas tumawag sa Kanya. Isang magandang umaga rin po sa ating mga listeners and viewers dito sa ating DZRH News FB page. Nandyan malapit na maging presidente dito si si Miss Ivy Gutierrez. Good morning, Ivy Gutierrez. Oo, kasi siya ang number 1 lagi, nauuna yan nauuna sa attendance yan. Tapos magiging vice presidente dyan si Miss Becky Tisuka. And Char lang ho yun, Char. Ma'am Kisas, pabati naman ang mga students ko dyan sa Melencio, Castelo Elementary. Recommended ko kayo na panooy. Maraming salamat. Panoorin at pakinggan bilang bahagi ng aming balitaan sa Aralin, grade 6, masunurin from Sir Nilo. Talaga, Sir Nilo, maraming salamat po. Olin Oravan Airt. Tama ba? Ay, mukhang binaligtad mo ang pangalan mo, sir. Ulitin ko, Sir Nilo, mukhang gets ko na ang iyong pangalan. Nilo Navarro Tria. Maraming salamat po, Sir Nilo. Oy, good morning. Do sa mga estudyante, ang aga naman kasi ng programa ko, sir. Baka mamaya masyado namang maaga ang mga batang gumising. Melencio, mga estudyante po ng Melencio Castelo Elementary School ay good morning sa inyo at maraming salamat sa pagsuporta po, ha? Morning, DZRH. Gusto mo ba pag-usapan natin paano makakaipon mga bata? O kaya naman papaano mas magiging masipag silang mag-aral at magiging inspired? Para sa kanila yung gagawin ko yun. Dato Jerry Sasbino, good morning. Braulio ng Davao del Norte, good morning. Celso Arreglado Cosico, isang magandang umaga. Ma'am Kisa, siguro mas makatutulong si Senador Robin kung magpipresenta siyang i-translate niya yung proceedings sa impeachment para sa mga... Bakit naman? Ikaw talaga, ha? Siguro may nakakatulong naman siya kahit papaano para sa mga kababayan niya Muslim. Para po magkaroon din sila ng interest dito sa ating mga isinasagawang impeachment trial. Lupito Balagtas, isang magandang umaga. Ganon din po pagbati po natin kay Bobby San Juan, watching from San Juan. Ay, mali pala. Good morning po from Bobby San Juan. Yon. Bobby San Juan from Cabuyao, Laguna. Good morning. Uy, masarap ang dyan. Buko pie. Sa Cabuyao, nakatikim ako. Ang sarap-sarap. Abdul Rahman Disamburin o Disamburun. Magandang umaga. Mauro June, ganun din kay Augusto Estrella. Sa mga bumabati po ng advance, happy anniversary. Ay, maraming salamat po. Oy, ako po ay nalingat sa oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam
Paalam na po tayo. Thank you sa lahat ng mga tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Muli oras natin, eksakto en punto 4:00. Good morning and happy weekend.